Seryoso si C-Mac nung sinabi niya na nakatakot daw siya kapag nakuha na niya ang kanyang rhythm. Pagkatapos ng Game 4, pinakaban niya ang Meralco at hindi na nila yan napigilan dahil sa Game 5, si C-Mac nakakuha lang naman ng double-double 42 points, 11 rebounds, 16 of 28 FGs, 3 of 5 sa 3-point line sa loob ng 37 minutes playing time. Yung mga 40 points na yan mismo ang tumaob din dati sa talk and text nung nasa San Miguel pa siya at nung time na yon. Ang galing din ng import ng TNT. Si Terrence Jones yon na isang NBA caliber din na nagka-average ng 35 points per game, pero tinalo lang ng replacement import na si C-Mac ng SMB. At ngayon naulit na naman at hindi nga nagkamali sa pagrekomenda si RJ sa kanya. Sa Game 4, maintindihan mo naman na nangangapa pa ng konti kasi bago pa lang siya sa ganitong system ni Chotre. Yes, pero ngayon, yari na dahil nakapag-adjust na si C-Mac. Kung sakaling Hinebrang makapasok sa finals, good match ito laban kay JB. At ang daming nasasabi, especially mga TNT fans, no match na raw ang mga makakalaban nila dahil sa kanya. May nakapagsabi pa nga na sweep to champion na raw yan. Alam ko naman na hindi talaga garantiya na magkakampiyon kayo nang dahil lang magaling ang import. Pero kasi, nasabi yan ng mga tao dahil sa capabilities ni C-Mac. Tingnan nyo naman ang ginawa niya sa Game 5, napaka-versatile na import, athletic, kapansin-pansin na nagmamature na yung laro niya. Ibig sabihin, mas gumagaling pa siya ngayon kumpara nung nasa SMB pa siya. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit di pa rin siya kinukuha ng SMB. Gayong ilang beses na silang nagka-problema sa imports. Recently lang nagka-aberya din ng SMB dahil sa import at nung time na yun available si C-Mac. Kaya sayang talaga to para sa kanila. Sa sinabi nila na magkakampiyon na round TNT dahil sa kanya, ang totoo niyan, malalaman lang ng TNT yan sa Game 6. Kapag nanalo ang Meralco at maitabla ang series na to, malamang hindi magiging madali ang lahat para kay C-Mac. Malalaman mo rin kung consistent ba ang high scores niya. Kung magandang performance niya sa Game 6 pero ang locals naman na nag-back down, posible ding di sila magkampiyon dahil dyan. Pero kapag nakuha nilang Game 6, baka nga. Sa isang banda, kilala naman din ang TNT na maraming magagaling na locals, especially kapag si C-Mac itinambal kay Jordan Heading, naka-legit na shooting guard ngayon. Kapag nagpatuloy ang big numbers nila, posibleng-posible na sila na naman ulit ang magkakampiyon. At ayon sa mga analyst, 55% daw ang chance ng TNT na magkampiyon ngayon dahil sa good balancing ng kanilang roster. Sang-ayon ba kayo dito?